Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak dahil napagbigyan po ako na muling magpahayag ng mga mabubuting balita ng ating Panginoon. Kumustahan po muna tayo saglit. Kamusta na po ba tayo? Kumusta na po ba ang ating kanya-kanyang pananampalataya sa ating Diyos? Naway na sa mabuti at matibay pa ang ating pananampalataya kahit na tayo may mga pinagdadaanan, mga problema at pasubok sa buhay. Ang pagbubulay-bulayan po natin sa araw na ito ay mula sa aklat ni Jeremiah, Banata 1, talata 4 hanggang 10. Ito po ang sinasabi. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka ipinaglihi at ipinanganak ay ipinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit, ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin. Huwag kang matatakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan ka. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, inipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa inyo ang mensaheng dapat mong sabihin. Binigay ko na rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan mangaral mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, basakin at itapon, itayo at itanim. Tayo po isa manandaling mananangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. Naway itagop niyo po ako sa inyong harapan. Ikaw ang siyang marinig ng mga tagapakinig sa oras na ito, Panginoon. Ngayon din po sa lahat ng nakikinig, sa puso't isa-isip po namin ang lahat ng mensahe na iyong ipaparating sa amin. Ang panalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Yan, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, naranasan niyo na po bang mapanghinaan o matakot sa mga gagawin nating mga plano, takbang sa ating buhay? Nakaramdam na ba tayo ng hiya o pag-aalinlangan dahil baka di natin kaya o kulang pa ang ating kakayahan upang magpatuloy? Marahil ay isa ka sa mga taong minsan nakakaranas ng mga ito, pero likas sa ating mga Kristiyano, susubok at subok pa rin tayo kahit gaano kahirap. Kahit di natin alam ang mga pwede mangyari pag ginawa natin ang mga bagay na dapat natin gawin. Marahil, hilingin sa ating kaisipan na ang mga makamundong gawi sa panahon ngayon ay mas maimpluwensya kaysa sa maghayag ng mga mabubuting balita, kaysa mag-share ng mga aral sa Bible, mag-fellowship, gumawa ng ministry at kung ano-ano pa. Handa pa rin ba tayo sa mga bagay na to? Handa pa rin ba dahil alam natin sa ating puso na ito ang dapat? Dapat nating ipamuhay sa araw-araw kung ano ang pinapangaral ng Panginoon sa atin. Kahit na madaming hadlang, dahil sa kagagawan ng kaaway, ay magpapatuloy pa rin tayo, kahit gaano man ito kahirap. Ang paghahayag ng mga salita niya ay napakasarap sa pakiramdam. Despite na madami tayong dahilan, kesyo ayaw natin, kesyo baka walang makinig, kesyo tawanan lang tayo, o kung ano-ano pa ang mga rason. Pero, ginagawa pa rin naman natin na magpatuloy dahil alam natin na kasama natin ating Panginoon. Sabi niya nga sa verse 6 kanina, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Idinahilan ni Jeremiah na siya ay bata pa. Pero sinabi ng ating Panginoon sa verse 7 to 8, huwag mong sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat
ang aking sasabihin. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo. At iingatan ka. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Doon pa lang po mga kapatid, dapat hindi po tayo matakot. Kasi isinaad niya po, pinangako niya na kasama natin siya. Hindi niya tayo papabayaan at tayo iingatan. Mga kapatid, hindi hadlang ang edad upang ikalat ang mga mabuting balita. Kahit na idinadahilan natin na baka walang makinig, busy tayo dahil mas matanda sila kasi bata tayo. Pero tandaan po natin na wala sa edad ang pusong dalisay na sumasampalataya sa iisang Diyos. Ang mga tengang handang makinig at ang mga bibig handang ibigkas ang mga pangaral ng ating Panginoon. Kaya humayo tayo, idala natin at ibaon ang mga magagandang balita. Ihayag natin sa lahat, mapabata man o matanda, kasama natin ang Panginoon. May magandang plano siya sa atin. Kaya umapit tayo sa mga pangako ng Diyos sa atin. Napakasarap mamuhay na busog sa mga aral ng Biblia. Maraming salamat po sa pakikinig. Dalangin ko po na kayo ay pagalingin kung kayo man ay may kasakitan at pagpalain pa po tayo ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito, Panginoon. Salamat po sa iyong salita. Ihahayag po namin ang iyong pangalan kahit saan man po kami mapunta. Dahil dalangin po namin, naniniwala kami pagtitiwala dahil pangako mo sa aming Panginoon na hindi mo kami ingatan at sama ka namin magpakailanman. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Mato, magandang gabi sa ating mga.